Kasado na ang mga matchup sa NBA playoffs. Unahin natin ang West sa video na to. I-breakdown natin ang lahat ng matchups dito. Sasabihin natin syempre kung sinong mga liyamado at dehado. At ang may mga chance na maka-upset. Magbibigay rin ako ng prediction ko mga kabakets. Kaya tara, simulan na natin to. So diretso na agad tayo. Una, tignan nyo muna ang bracket ng Western Conference. Ayan ang mga matchups. Top seed na OKC Thunder laban sa 8th seed na Phoenix Suns. Second seed naman na San Antonio Spurs versus 7th seed na Portland Trail Blazers. Third seed na Denver Nuggets versus 6th seed na Minnesota Timberwolves. At 4th seed na Los Angeles Lakers laban sa 5th seed na Houston Rockets. Magsisimula na agad bukas ang 2026 playoffs. At ang unang game nga sa West bukas ay ang 3rd seed na Nuggets laban sa 6th seed na Wolves. Kaya ito muna ang uunahin natin pag-usapan mga kabakets. Exciting nga na matchup ito. 2 years ago nagtapat itong dalawa. Nanalong T-Wolves noon sa Game 7. Pero ngayon panibagong series na. Syempre ang Nuggets may Nikola Jokic pa rin. Triple-double machine. Arguably the best player in the world. Si Jamal Murray mukhang makakapaglaro na. Pinu-question nga yung health nito. Kung healthy ito, napakadelikado ng Nuggets. Alam naman natin na iba yung tandem nila Jokic at Murray sa playoffs. Sa Timberwolves naman, ang best player nila si Anthony Edwards na inaasahang isa sa mga susunod na mukha ng NBA. Hindi na bago dito ang magpataob ng mga legends at walang kinakatakutan. Ayun nga yung kagandahan dito kay Ant. Tapos itong team niya na T-Wolves ay may decent na roster. Pero ang liyamado dito ay ang 3rd seeded na Denver Nuggets dahil kay Nikola Jokic at sa playoff experience nila. Meron din silang home court advantage. Kaya dihado ang Timberwolves. Kailangan nga nilang i-contain si Jokic, which is very hard to do. Prediction ko Nuggets in 6 or 7. Next, 4th seed na Los Angeles Lakers versus 5th seed na Houston Rockets. Bukas na rin ito mga kabakets, 8:30 AM sa Pilipinas. The most anticipated first round matchup ito. Kasi ba naman maghaharap ang 2 of the greatest players ever, LeBron James at Kevin Durant. 8 years in the making. Ito ang pinaka-highlight sa tapatang ito. May home court advantage ang Lakers pero yun lang, may mga injuries. Wala sila Luka Doncic at Austin Reeves sa simula ng series. Sobrang laking kawalan ngayon sa Lakers kasi sila yung main scorers at playmakers ng team. Si Luka 33 points per game siya. Number 1 scorer ng NBA ngayon. Tapos si Reeves 23 points per game. So bali 56 points ang mawawala sa Lakers this series. Ang 41 years old na si LeBron James ang magdadala ng mabigat na load. Posible na makabalik naman si Luka sa Game 3 or later. Pero hindi guaranteed yon, especially dito sa first round. Si Reeves naman expected na out for most of the series. Baka second round pa talaga ito makabalik. Sa kabilang side naman, ang Houston Rockets ay may mas malalim na bench, mas fresh at lamang na lamang sa size. May Kevin Durant nga sila na sasandalan sa clutch time. Si Alperen Sengun naman isa pang star player, baby Jokic daw ng team. At may mga young athletic wings na sobrang aggressive sa both ends. They play hard every single position. At kaya nilang i-wear down kahit sino. Tinutukoy ko dito sila Amen Thompson at Tari Eason. So sinong liyamado? Ang Rockets ang liyamado dito. Mas balance sila, mas malalim ang rotation. At yung defense nila ang magiging nightmare para sa Lakers. Nakulang sa playmakers. Kahit may LeBron, mahirapan ang Lakers mag-compete without Luka and Reeves sa isang best of 7 series. Prediction ko, Rockets in 6. Posibleng maging 7 games kung magiging legendary pa rin si LeBron James at bumalik agad si Luka. Pero overall, mas may edge talaga ang Rockets dahil sa depth at elite defense. Pero feel ko ito yung first round series na posibleng may mangyaring upset. Next naman, top seed na OKC Thunder versus 8th seed na Phoenix Suns. Alam naman natin ang OKC ang defending champions. At 3 sunod na season, sila ang first seed ng Western Conference. Si Shai Gilgeous-Alexander ang reigning MVP at Finals MVP.
tas isa pa rin sa mga MVP candidates this season. Matatawag pa rin natin silang young core pero may championship experience na. Solid ang kanilang mga young guns, Chet Holmgren, Jalen Williams at marami pang iba. Sa Suns naman, isa sila sa most surprising teams na nakapasok sa playoffs after all the roster changes. Itong team na to, they play hard, physical maglaro at may fighting spirit. Pinapangunahan pa rin sila ni Devin Booker. Tas may tulong nila Jalen Green at Dillon Brooks. Pero let's be honest, dehadong-dehado sila kontra sa defending champs. Kompletos rekados kasi itong OKC. Elite sila on both ends, mapa-opensa at depensa. Ito naman yung first round matchup na posibleng mauwi sa sweep. I think OKC in 4 or 5 games max. At last but not the least, second seed na San Antonio Spurs versus 7th seed na Portland Trail Blazers. Interesting rin na series ito para yung inexperience. Ang Spurs kahit batang team, napakalalim naman ang roster nila, sagana sa mga elite young guns. Ang Blazers naman kagaya ng Suns, unexpected rin ang kanilang pagpasok sa playoffs this season. Grabe yung paghabol nga nila para lang makasecure ng playoff spot sa napakalakas na Western Conference. Pero ang liyamado dito ay ang Spurs. Para yung inexperience ang dalawa pero home court advantage ng Spurs. At mas angat sa talent itong San Antonio dahil meron silang Victor Wembanyama na sinasabing susunod na face ng NBA. Tapos meron pa silang De'Aaron Fox na alam natin na proven na sa playoffs at isang elite na guard. On paper, ang lalim talaga nitong Spurs eh. Pero tingin ko yung lack of experience nga lang nila ang pwede nilang maging problema moving forward sa playoffs. Prediction ko Spurs in 5 or 6. Posible naman na may upset din sa series na to. So ayun, sino ang tingin nyong magkakampiyon mga kabakets? I-comment nyo yun sa ibaba. For more NBA content, i-like nyo ng ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.